Halika't sabay natin panoorin ang isang South Korean sci-fi film mula noong 2023 na pinamagatang Duty After School. Sana ay matuwa po kayo. Sa unang eksena ng pelikula, makikita natin ang ilang estudyante ng Sungjin High School na naglalaro ng football habang ang iba ay nag-aaral sa silid-aralan. Kasabay nito, maraming misteryosong globo ang nakikitang lumulutang at tumatakip sa buong lungsod. Pagkatapos ng klase, pinag-uusapan ng dalawang estudyante na sina Kim Chi-yeol at Kim Jok-jung ang mga kakaibang alien sphere na umaaligid sa kalangitan sa loob ng halos isang taon. Dito, malalaman natin na maraming mga siyentipiko ang nagsagawa ng pagsasaliksik sa mga globo at napagpasyahan na hindi sila nakakapinsala sa mga tao. Walang nakakaalam kung saan ito nanggaling, ngunit ang mga tao ay kahit papaano ay gumaan ang loob ng malaman na hindi sila mapanganib. Habang naglalakad sila palayo, sinubukan ni Chi-yeol na kausapin si Yong-hun, ang nangungunang estudyante na madalas na nabubuli ngunit nananatiling matatag. Sa kasamaang palad, hindi siya pinapansin ni Yong-hun at sumakay sa bus. Habang nasa biyahe, nanonood siya ng isang palabas sa YouTube na tumatalakay sa mga sphere at mga chismis tungkol dito. Samantala, sinisiyasat ng militar ang isang bumagsak na globo at ipinakikilala si Lee, na isa sa mga kilalang sundalo. Hindi nagtagal, dumating ang kanilang commander at inutusan ng mga sundalo na barilin ang sphere, ngunit wala itong epekto, iminungkahi niya na gumamit ng isang RPG missile. Sa sandaling bumaril ang sundalo sa globo, isang malakas na putok ang yumanig. Pagkatapos, ang ilang mga nilalang na umiilaw ay nagsimulang umusbong mula rito. Mabalik sa school, pagkatapos ng kanilang karaniwang 4 na linggong break, ang mga mag-aaral ay bumalik sa paaralan at agad na ipagpatuloy ang kanilang karaniwang mga kalokohan at gawain. Ang kanilang class teacher, na si Park Yoon-young, ay nagbigay ng mga report card, ngunit bago niya simulan ng lesson, siya ay pinatawag. Nang bumalik si Yoon-young, tila hindi siya mapalagay at naghatid ng balita na nakansela ang mga maagang makakapasok sa kolehiyo. Ang mga nangungunang mag-aaral sa klase ay nag-aalala at nalilito, habang ang iba ay masaya at gumaan ang loob. Sa kabila ng pagsisikap ng guro na ipagpatuloy ang aralin, ang mga mag-aaral ay nagsimulang magbulungan, at ang silid-aralan ay nagiging magulo. Binuksan ng guro ang TV, at nanunood ang mga estudyante habang nagsasalita ang ministro ng depensa sa bansa. Ang ministro ay nag-anunsyo ng isang national mobilization na nag-uutos sa pagbalangkas ng kahit na mga mag-aaral sa high school sa ikatlong baitang ay magiging militar. Nabigla ang lahat sa balitang ito, ngunit tiniyak ng ministro sa kanila na uunahin pa rin ang edukasyon, at makakatanggap sila ng karagdagang credit para sa pagpasok sa kolehiyo. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ng guro sa mga mag-aaral na ang mga lalahok lamang sa pagsasanay sa militar ang tatanggap ng dagdag na credit. Pagkaalis niya, dumating ang militar sa paaralan upang maghanda para sa pagsasanay. Kinaumagahan, dumating ang mga estudyante sa paaralan dala ang kanilang mga paboritong gamit, kabilang ang mga pampaganda at hindi mahalagang bagay na sa tingin nila ay hindi nila mabubuhay kung wala. Pagkatapos ay ipinakilala ng guro si First Lieutenant Lee bilang pinuno ng platoon ng klase. Sa pagsisimula ng briefing, ipinaalam ni Lee sa lahat na ang pagsasanay ay magaganap pagkatapos ng mga regular na klase. Ipinaliwanag din niya na mula sa araw na ito, ang mga mag-aaral ay sasailalim sa pagsasanay sa militar sa loob ng ilang linggo at hindi papayagang umalis sa loob ng paaralan. Si Yoo-jong, na pangulo ng klase, ay agad na itinalaga bilang pinuno, habang si Chi-yeol ay naatasang idokumento ang lahat sa panahon ng pagsasanay. Ang sinumang mag-aaral na lalabag sa utos ng komandante ay mahaharap sa pagbabawas ng puntos at mapaparusahan. Pagkatapos ng paliwanag, itinuro ni Sergeant Won Bin sa mga estudyante ang kani-kanilang dormitoryo. Iniligpit nila ang kanilang mga gamit at agad na nagtipon upang sumailalim sa pagsasanay sa bakuran ng paaralan. Sa sumunod na eksena, ang mga sundalo ay namahaji ng mga baril sa mga estudyante, ngunit ang ilan ay pinagdudahan tungkol sa paghawak ng tama sa mga armas. Sinubukan ng ilan na ipakita ang kanilang karanasan sa mga online games at nagsimulang maglaro sa paligid gamit ang mga baril. Di nagtagal, napansin ni Teniente Lee at ibinalik ang kaayusan sa mga estudyante. Pagkatapos ay pinarurusahan niya ang mga nagkasala, na pinapatakbo ang mga ito hanggang sa sila ay ganap na mapagod. Nakapagtataka, sa kabila ng nakakapagod na pagsasanay, ang ilang babaeng estudyante ay nahuhulog sa karisma ng tenyente at nabighani sa kanyang hitsura. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga estudyante ay bumalik sa kanilang mga barracks, ganap na hirap at pagod. Sa oras ng pag-iingat sa record, ang ilan ay nag-iiwan ng mga mensahe para sa kanilang mga magulang, na nadarama na nalinlang ng karanasan, habang ang iba ay umiiyak para sa kanilang mga ina. Nang gabing yun, isang binata na nagngangalang Ilha ang nagbahagi ng video ng walang awang pagbaril at pagpatay sa mga hayop ng militar. Ipinagpalagay ni Jok-jong na ang malawakang pagpatay ay nangyayari lamang kung mayroong virus na kumalat sa lungsod o kung sakaling magkaroon ng digmaan. Habang pinag-uusapan nila ito, sinubukan ni Yong-ho na umalis sa silid, ngunit ang ingay ay nakakuha ng atensyon ni Teniente Lee.
Pinayuhan niya si Yong-hun sa pagsisikap na huwag umalis ng mag-isa at bilang tugon, ipinahayag niya na dinala ni Ilha ang kanyang telepono sa pagsasanay. Nang marinig ito, kinumpiska ni Lieutenant Lee ang cellphone ni Ilha na ikinagalit niya. Dahil dito, naging mapaghiganti siya kay Yong-hun, at nag-away ang dalawa. Agad naman pumagitna si Lieutenant, at pinalabas sila bilang parusa, ngunit kahit doon ay patuloy silang nagtatalo. Sa kabutihang palad, dumating si Cheol at nagawang pigilan ang sitwasyon bago ito lumaki pa. Maya-maya lang, biglang bumagsak ang isang malaking globo sa school building, na lumapag sa harap ng 3 estudyante. Ngunit sa halip na iulat ito, nagpatuloy sila sa pag-aaway, at sa init ng sandali, itinulak ni Ilha si Yong-hun na bumangga sa globo. Nakakagulat, dahil ang globo ay nagiging isang napakalaking nilalang, nakahawig ng isang pugita, na bumulusok sa katawan ni Yong-hun at lumalamon sa kanya ng buhay. Isang takot na si Cheol ang nagtangkang lumapit sa nilalang ngunit sa sandaling yon, dumating si Teniente Lee sa pinangyarihan at pinigilan siya. Pagkatapos nito, umatras ang nilalang na hugis ng bola at umalis doon. Nang maglaon, nalaman ng homeroom teacher na si Yun-yang ang pagkamatay ni Yong-hun, siya ay nalungkot. Kinakabahan niyang iminumungkahi na pauwiin ang lahat ng natitirang estudyante, ngunit ipinaalam sa kanya ni Teniente Lee na nakatanggap siya ng mga utos na itago ang katotohanan at gumawa ng naangkop na aksyong militar. Hinihimok niya si Yun-yang na hikayatin ang mga estudyante na manahimik tungkol sa pagkamatay ni Yong-hun, upang walang magpanik. Dahil walang pagpipilian, sina Ilha at Cheol ay sumang-ayon din na magsinungaling tungkol sa pagkawala ni Yong-hun, na sinabi sa kanilang mga kaklase na siya ay malubhang nasugatan at pinauwi. Sa pagbabalik ng paaralan sa normal, nagiging malinaw na ang globo ay hindi lamang ang banta na kinakaharap nila. Ang gobyerno at militar ay nagsisikap na itago ang isang bagay na mas mapanganib, at ang mga mag-aaral ay napagtanto na naipit sila sa isang nakamamatay na pagsasabuatan. At hindi nawala sa isip ni Teniente Lee ang isang masakit na alaala ng nangyari sa kanyang dibisyon nang makatagpo sila ng isang globo na ginamitan nila ng RPG. Ang globo ay sumabog at nagpakawala ng isang marahas na pag-atake, na nagresulta sa pagkawala ng maraming buhay. Kinaumagahan, pinag-uusapan ng mga estudyante, ang tungkol sa mahiwagang globo na nahulog sa gusali ng paaralan noong nakaraang gabi. Gayunpaman, sina Ilha at Cheol ay nalulungkot pa rin sa pangyayari, kaya hindi sila nagsasalita. Bilang tugon sa sphere na bumagsak ng mapanganib malapit sa paaralan, nanawagan si Military Commander Park Young-il na paigtingin ang pagsasanay ng mga estudyante, kabilang ang paggamit ng baril at pagtatanggol sa sarili. Bagamat sa una ay nag-aalinlangan si Teniente Lee, napagtanto niya ang pangangailangan ng desisyon. Nagsimula na din ang mga estudyante sa plano at nag-training sa bago nilang klase. Gaya ng inaasahan, ang pagsasanay sa armas ay nagpapatunay na mahirap para sa karamihan, ngunit hindi para sa isang matapang na dalaga na nagngangalang Lee Nara. Madali niyang hawakan ng tama mga baril, asinta daw na pinaputok ito sa target. Habang lumilipas sa mga araw, nagpapatuloy ang pagsasanay, kasama ang mga mag-aaral na nagre-record ng mga mensahe para sa kanilang mga magulang at natututo ng mahalagang kasanayan sa pagliligtas ng buhay tulad ng CPR. Unti-unting nag-a-adjust sila sa kanilang bagong pamumuhay, habang si Cheol ay nagsimulang magkaroon ng crush kay Nara. Isang gabi, nagkaroon ng bangungot si Cheol at kumukuha ng lakas ng loob kay Lee Nara sa silid-aralan. Pagkatapos, pareho silang bumalik sa kanilang barracks, habang tumitindi ang damdamin ni Cheol para kay Nara na mas maliwanag kaysa dati. Sa susunod na eksena, sinuri ni Teniente Lee ang globo na nahulog sa bakuran ng paaralan. Natinakpan ito ng militar ng isang guwang na simboryo at pinalamig ito, ngunit kakaunti pa rin ang alam nila tungkol sa globo. Kinaumagahan, naghahanda ang mga mag-aaral na umalis sa lugar ng paaralan upang magsanay ng pagbaril gamit ang mga totoong bala. Habang naglalakad sila sa mga lansangan, nagulat sila nang makitang walang tao ang paligid. Wala ni isang tao ang nakikita. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula ang pagsasanay at ang tunog ng putok ay nagpakaba sa mga mag-aaral, ngunit hindi nagtagal ay sumunod na sila. Gaya ng inaasahan, mahusay na gumaganap si Nara, na tinatamaan ang mga target ng may lubos na kumpiyansa. Lahat ay humanga sa kanyang kakayahan at nakakatanggap din siya ng papuri mula sa mga sundalo. Sa kanilang pagbabalik, narinig ni Teniente Lee ang isang biglaang ingay na nagmumula sa malapit, kaya inutusan niya ang lahat na manatili ng magkasama at maghintay. Gayunpaman, gamit ang pagkakataong ito, ang dalawang pasaway ay nagpasya na bumisita sa isang convenience store na dinaanan nila sa daan para magmeryenda. Pagdating, nakita nilang tahimik ang lugar kaya agad silang kumuha ng meryenda na matagal na nilang pinagnanasaan. Nang malaman ng girong si Park Yun-yang ang tungkol dito, kaya mabilis na nakipag-ugnayan sa mga sundalo para hanapin ang mga nawawalang estudyante. Sa sandaling yon, isa pang estudyante, na si Kok Young-soo, na nagsasabing ang dalawang pasaway ay maaaring pumunta sa malapit na convenience store. Kaya naman, nang hindi nag-aksaya ng anumang oras, si Yun-yang ay nagmamadaling hanapin sila kasama ang isang senior na estudyante na si Kim Yoo-jong. Samantala, napansin ni Teniente Lee at Sergeant Kim Won-bin ang isang malaking butas na ginawa ng globo at nag-alala.
May bakas din ng dugo sa lupa kaya sinundan ito ng dalawa para mag-imbestiga. Samantala, napansin ni Yujong ang isang baril na nakalatag sa tabi ng kalsada, ngunit nang sinubukan niyang kunin ito, nakita niya ang isang tinadtad na kamay na humahawak nito. Dahil sa takot, sumigaw siya ng malakas, na nagpapaalerto sa guro at sa iba pang mga estudyante. Si Yunyang ay nagpatuloy sa pagsunod sa landas ng dugo at pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan niya ang mga kakaibang nilalang na may mga galamay at mga bangkay ng mga estudyante mula sa ibang mga paaralan. Nagulat at natakot, sumigaw siya na tumakbo ang mga bata. Nagulat sa kaguluhan sa paligid, biglang nabuhay ang mga nilalang at nagsimulang umatake sa grupo. Si Teacher Park Yun-yang ay humawak ng baril at agad na pinaputukan ang mga nilalang upang protektahan ang mga estudyante, ngunit kalaunan ay naubusan siya ng mga bala at napatay ng isa sa kanila at ang isa pang sundalo na tumulong sa kanila ay nasawi din, naiwan ng mga estudyante na walang pagpipilian kundi tumakas. Habang tumatakbo sila sa mga kalye, mas marami silang nadatnan ng mga bangkay at sphere. Sa kabila ng kaguluhan at kalituhan, hinimok ng mga sundalo ang mga estudyante na patuloy na kumilos at huwag sumuko. Gayunpaman, ang ilang mga mag-aaral tulad ni Hana ay nababalot ng takot, lalo na nang masaksihan ang pagkamatay ng kanilang guro. Nagkulong siya sa isang kotse, tinatanggihan niyang papasukin ang kanyang mga kaibigan. Sa kabutihang palad, si Sergeant Kim Won-bin ay nagawang pagsamasamahin ang karamihan sa mga estudyante, ngunit nag-aalala pa rin sila tungkol sa kapalaran ng mga nawawala. Sa ibang lugar, ang dalawa pasaway ay nagsasaya sa isang katamtamang piging sa convenience store, hindi napapansin ang kaguluhang nangyayari sa labas. Habang naghahanda silang umalis, nakita nila ang isa sa mga misteryosong nilalang at sinimulan nila itong paglaruan, na hindi alam ang matinding panganib na taglay nito. Ang kanilang mapaglarong ugali ay mabilis na nawawala mula nang umatake sa kanila ng biglaan, na nagpapaunawa sa kanila na nanganganib sila. Kasunod nito, isang matinding labanan ang naganap habang ang dalawa ay pilit na lumalaban para mabuhay. Gayunpaman, kahit papaano ay nagawa nilang mabitag ang nilalang sa freezer. Sa kanilang pagkabigla, ito ay nahihirapan sa ilalim ng malamig na temperatura at kalaunan ay namatay. Samantala, ang iba pang mga mag-aaral ay nakikipaglaban din para sa kaligtasan, sumusuporta sa isa't isa at nakikipaglaban sa mga kakaibang nilalang na halimaw. Sa kalaunan ay muling nagsama-sama sila sa pamumuno ni Teniente Lee at Kim Won-bin, ngunit nanginig sila sa takot na kanilang nasaksihan. Nang maglaon, lahat sila ay nagtitipon sa isang lugar at ina-update ni Kim Won-bin si Teniente Lee sa mga nasawi at binigay sa kanya ang isang relo na pag-aari ng isang patay na sundalo at binigyan niya ng tig-3 bala ang mga estudyante para barilin ang mga nilalang. Pagkatapos nito, hinarap ni Teniente Lee ang mga mag-aaral, na ipinapaliwanag na ang mga globo ang dahilan kung bakit sila nagsasanay at kaya sila pinaghahanda. Bigla niyang naramdaman ang paggalaw at pinamunuan niya ang mga estudyante na ihanda na ang kanilang mga armas, at natuklasan niya na ang dalawang pasaway pala. Kasunod nito, isang flashback ang nagbubunyag ng nakaraan ni Teniente Lee, at kung paano siya tumutol sa plano ng militar na mag-draft ng mga estudyante sa high school ngunit sa huli ay pumayag na sanayin sila at bigyan sila ng pagkakataong lumaban. Sa kasalukuyan, pagdating ng mga estudyante sa kanilang silid-aralan, humingi ng tawad si Hana sa kanyang mga kaibigan sa hindi pagbukas ng pinto kanina. Gayunpaman, gulat na gulat ang mga estudyante, at ang ilan sa kanila ay nagmamadaling nag-iimpake ng kanilang mga gamit para umalis. Pinipilit ni Hana na pakalmayin sila, ngunit nang ibabaw na ang kanilang takot. Buti na lang at dumating si Teniente Lee at inutusan silang maupo. Ipinaalala niya sa kanila na mapanganib sa labas at ang paaralan ng pinakaligtas na lugar. Binigyang diin din niya na ito lamang ang lugar kung saan maaari silang magsanay upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Gayunpaman, pagkatapos niyang umalis, nagpa siya ang mga estudyante na bumoto kung mananatili o uuwi sila. Lahat sila maliban kay Yang Soo, ay bumoto na umalis. Ito ay dahil gusto pa niyang humarap sa military test, para makakuha siya ng extra credit points. Sa kasamaang palad, ito ay kinagalit ni Ilha at nagsimula siyang makipag-away kay Yang Soo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, pakiramdam ng karamihan sa mga mag-aaral ay minamanipula sila ng mga matatanda, na nagiging sanhi ng pagkabigo at kawalan ng kapangyarihan. Muli silang bumoto, ngunit pinili pa rin ni Yang Soo na manatili sa likuran. Kaya, lalong nagalit si Ilha at marahas siyang inatake muli. Pagkatapos ng maigting na pagboto, sina Yujong at Yang Shin, ang mga lider ng estudyante, ay nakipagpulong kay Teniente Lee upang talakayin ang sitwasyon. Gayunpaman, nagbitaw siya ng salita na walang tahanan para sa kanila upang bumalik sila sa kanila. Inihayag niya na ang kanilang mga magulang ay malamang na nasa isang shelter, at ang paghahanap sa kanila ay magiging imposible sa ngayon. Pagkatapos ay binibigyang diin ng tenyente na sila ay mga sundalo na ngayon sa isang digmaan, at dahil dito, hindi nila kayang umalis. Nang marinig ang balitang ito, ang ibang mga estudyante ay napuno ng galit at kalungkutan. Sa gabi, nagpatuloy ang pagsasanay at itinulak ni Teniente Lee ang mga estudyante sa punto nang nahirapan sila. Ang ilan sa kanila ay nakikiusap na hindi na sila makapagpatuloy. Nang maglaon, habang hinahagulgol ng mga estudyante ang kanilang sitwasyon,
tiniyak ni Sargento Kim Won-bin na ginagawa nila ang lahat upang mawala ang mga nilalang. Samantala, pumunta si Teniente Lee upang siyasatin ang globo na damapo sa lupa ng paaralan at inalala kung paano sinubukan ng militar na lumikha ng mga sandata na maaaring sirain ang mga ito. Matapos ang hindi mabilang na mga pagsubok at pagkakamali, natuklasan nila na ang mga naubos na bala ng uranium lamang ang makakasira sa maliliit na sphere. Sa kasamaang palad, wala silang sapat na bala o mga sundalo na humantong sa pangangalap ng mga mag-aaral sa high school para sa paglaban sa mga sphere. Pagkatapos ng hapunan, ang mga mag-aaral ay nagsasagawa ng isang pulong upang pag-usapan ang kanilang mga plano sa pagtakas. Ang kanilang unang order ng negosyo ay magpadala ng isang grupo upang kumpirmahin kung ang kanilang mga magulang ay dinala sa isang silungan. Si Cheol, na nakatira sa pinakamalapit sa paaralan, ay napili kasama ng ilan pang mga lalaki. Nang maglaon, sinubukan nilang isagawa ang kanilang plano, ngunit ang kanilang pagtatangka na lumabas ay napigilan nang makita sila ng mga sundalo, at naganap ang mahabang habulan bago sila tuluyang mahuli. Bilang tugon sa tangkang pagtakas, pinarusahan silang lahat ni Teniente Lee, na binibigyang diin na sila ay mga sundalo na ngayon, hindi mga may pribilehiyong estudyante. Binalaan niya sila na ang paglisan ay magreresulta sa isang court-martial at pagbitay. Pagkatapos nito, bumalik ang mga estudyante sa kanilang barracks, nahihiya at galit. Pero hindi pa rin sila handang sumuko sa kanilang planong pagtakas. Sa isang protesta pagkatapos ng tanghalian, tinangka ni Commander Park Young-il at ng kanyang mga sundalo na pigilan ang pag-alis ng mga estudyante. Inilabas niya ang kanyang baril at nagpaputok ng babala, habang si Teniente Lee ay dumating upang paalalahanan ang mga estudyante tungkol sa kahalagahan ng paparating na pagsusulit. Gayunpaman, nagpatuloy silang makalabas, na tumatangging madamay sa pangako ng mga credit points. Sa gitna ng kaguluhang ito, biglang bumagsak ang isang globo, na nagdulot ng isang galit na pag-atake. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Teniente Lee na himukin ang mga mag-aaral na bumalik sa kanilang mga silid-aralan, huli na ang lahat ng mga globo ay bumaba na sa kanila. Buong tapang na lumaban ng mga sundalo para pigilan ang pananakit habang pinangangalagaan din ang mga estudyante. Nakalulungkot, karamihan sa mga mag-aaral ay hindi makatakas sa mabangis na pagsalakay, sa kabila ng kanilang pagsisikap na tulungan ang isa't isa. Pinili ni Commander Park Young-il na iwanan ang kanyang mga tauhan at tumakas sakay ng kanyang sasakyan, para lamang matugunan ng isang malagim na kapalaran. Habang nagkakaroon ng kaguluhan at umuulan sa kanila ang mas maraming nakamamatay na mga globo, pinangasiwaan ni Yu-jong at pinakilos ang ilan sa mga mag-aaral na tumakbo para sa mga silid-aralan. Si Sargento Won-bin, sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, ay hindi nailigtas ang isang kasamahan habang si Yang Shin sa anumang paraan ay namamahala upang mahanap ang kanyang kasintahan at panatilihin itong ligtas. Sa kabutihang palad, napatunayang si Nara ay isang dalubhasa at walang takot na sundalo habang humahawak siya ng baril at pinaputukan ang mga mapanganib na nilalang. Ang kanyang katapangan ay nagligtas ng maraming buhay at nagbibigay inspirasyon sa iba na patuloy na lumaban. Lalong nagiging mapanganib ang sitwasyon, si Teniente Lee at Sergeant Won-bin ay nag-istratehiya kung paano akayin ng mga estudyante sa kaligtasan. Inaarmasan nila ang mga bata at inutusan silang kunin ang kanilang mga gamit mula sa silid, na nagbibigay ng malinaw na mga instruction at ipinapaliwanag ang kanilang plano sa paglabas. Naiwan na walang pagpipilian, ang mga estudyante ay sumunod sa kanilang pangunguna, tumatakbo patungo sa ground floor habang si Nara ay nagbibigay ng depensa para sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, narating nila ang mga sasakyang militar sa labas, at inutusan sila ni Teniente Lee na tumakbo patungo sa mga truck. Si Nara ay patuloy na nagbibigay ng depensa habang ang mga estudyante ay pinuprotektahan ang kanilang mga sarili laban sa mga spheres. Nakalulungkot, hindi lahat ay nakarating sa truck sa oras dahil may ilang estudyante na naiwan. Ang episode ay nagtatapos na si Lieutenant Lee na namamahala upang ihinto ang truck sa oras na si Sergeant Won-bin ay tumalon at magmaneho patungo sa kaligtasan.